Dumating na, tumusok ang dulo ng kawit sa bibig ng isda. Ang lakas nito, parang toro. Grabe. Umiurong ng kaunti para gamitin ang lakas. Ano iyon? Gusto nitong umakyat sa agos. Masyadong malakas ang agos. Masakit, sumasakit ang buong katawan ko. Ang mga talukap mata ko mabigat na parang puno ng tingga. Saan ito, Jinghu North Road? Dating lupain ng Yonmengs, Zhojiawan. Putang ina. Nagpangingisda ako at nahuli ko ang sarili na buhay ako muli. Sige na nga, noong nakaraang buhay nagawa kong umasenso. Sa buhay na ito, kaya ko ring umasenso. Nandyan pa ang laman sa isip, mga kemikal na formula, mga prinsipyong pisikal, mga guhit ng makina, siyam na daang imbensyon, lahat nakaukit sa isip. Sa mundong ito, walang anuman, kaya lahat ay pagkakataon. May tao. Si Liu Ruyan, asawa niya, isang magandang babae. Ang ganitong kagandang babae ay asawa ko. Si Liu Ruyan, asawa niya, isang magandang babae. Ang ganitong kagandang babae ay asawa ko. Ito marahil ay, ang tanging aliw na ibinigay ng Diyos, matapos siyang itapon sa lugar na ito. Tinitigan niya ako. Yung takot na pinahirapan na. Hindi makaiyak, umiiyak ng ganito. Kakaunti lang nakaaliwan. Biglang nanlamig. Jiangzi, gising ka na. Halos mamamatay ako sa takot dahil sa'yo. Ang tunay na kuya ni Zhu Zhengliang. Mga mahigit 30 pa siya, mukhang baka. Matapat at mabait, di marunong bumasa. Nagtatanim sa lupa ng may-ari. Taon-taon, higit sa kalahati ng ani ay ibinibigay bilang upa. Pinatalsik ako ng kuya kong Zhu Zhengang. Anong ginagawa ninyo? Sumulat mismo ang kapatid mong lalaki ng papel na may utang. Nakasulat ng malinaw sa papel at may selyo pa. 20 leang ng pilak ang utang ng aming amo. Dapat bayaran ngayon. Dapat bayaran ngayon. Ngayon, magbayad kayo. Kunin mo ang manugang bilang kabayaran ng utang. Tapos na. Kalokohan yan. Mas mabuti pang magnakaw ka. Hehe, buksan mo ang mga bulag mong mata at tingnan ng mabuti. Pato yan na iginuhit ng nakababatang kapatid mo. Kung hindi binayaran pagdating ng takda, kukuhanin nila ang tao bilang kabayaran. Tingnan ko nga. Malabo ang sulat kung hindi. Kung hindi, ngunit ang lagda ay talagang gawa ng orihinal na katawan. Malinaw, malabo ang sulat. Malabo ang sulat kung hindi. Kung hindi, ngunit ang lagda ay talagang gawa ng orihinal na katawan. Tingnan mong mabuti. 20 na ako, mula simula hanggang katapusan, parang isang lambat. Pero ngayon, nandito ako para mangolekta. Nabaliw na ba si Gangzi? Sabi niya, pa. Ikaw pa, hahaha. Wala ka man lang nakuha kahit isang butil ng bigas. Wala pa rin. Baka nahulog sa tubig at nabasa ang ulo mo. Kailangan ko ng kalahating araw. Bago magdilim, 20 tael, walang bawas. Bakit parang ibang tao na itong walang silbi? Bago magdilim, darating ako. Kung hindi ka makapagbigay ng pera sa oras, aking dadalhin ang tao. Kailangan mo ring ilipat ang lahat sa bahay mo. Kahit isang minuto, hindi ako maghihintay. 20 liang, nawala na sa loob ng kalahating araw. Kinuha ng sariling lalaki niya para pambayad sa utang. Mas maigi pang ibenta na lang siya. Walang oras para aliwin. Bago magdilim, ipagpalit ang isda para sa pera. Hipag, pumunta ka nga kay Woto Uwang para sa akin. Sa bahay ni Lola, kailangan nila ng isang garapon ng mabahong tokwa. Sabihin mo, oh, Fati. Mabilis, kailangan mong magbayad bago magdilim. Kaya mo bang gawing 20 tael ito? Kapatid, samahan mo akong magputol ng kawayan. Kung hindi ka pupunta, ako na lang. Kung hindi makakakuha ng 20 tael bago magdilim, wala na ang asawa ng kapatid mo. Makakahuli ba tayo ng isda dito? Makakahuli ng isda ito. Kung may isda sa ilog na ito, matagal na itong nahuli ng mga tao. Sadyang paborito ito ng mga silver at biped carp. Mabilis kumalat ang asim at mabahong amoy. Hindi naman walang isda sa ilog na ito. Kundi hindi talaga marunong mangisda ang mga taong to. Ayan na.
Nakuha na. Nawala na. Pakawalan ng kaunti, hatakin ng kaunti. Ang karanasang noong nakaraang buhay na hinila ako pababa ng dambuhalang nilalang na iyon. Nakaukit sa kaluluwa. Ang bayad carp, pinakamababa 8 gin. Diyos ko. May isda nga. Sunod-sunod ang huli. Mga piraso ng baras. Sobra na, hindi na kayang dalhin ang mas marami. Kahit papaano, nasa 200 kilo na ito. Sapat na. Kunin mo ang pinakabago. Iwanan ng ilang piraso, ilipat ang lahat. Sumama ka sa akin sa huling taon. Pupunta sa bayan para magbenta ng isda, natatakot ka sa akin. Ang laki nito, mataba. Saan galing ang ganito karami? Sa panahon na ito, ang matabang isda sa loob ng bansa ay talagang bihira. Sariwang matabang isda, kakalabas lang mula sa tubig ang matabang isda. 8 kilo bawat isa, sariwa at maliksi. Paglampas sa baryong ito, wala nang ganitong tindahan. Huwag kayong mag-alala, kaunti na lang ang isda, mauubos na. Kung wala kayong gusto, magbigay ng alok. Ang pinakamataas ang makakakuha, babayaran ko ng 20 wen, 30 piso. Nabuhay ng 30 taon, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalakaran. Yeswe, sino itong mga mapaghimagsik na nag-iingay sa bayan? Yung matabang tagapangasiwa na sumusunod kay Liusan kanina. Nagtitinda ako ng isda, hindi ba ito labag sa batas? Pwede namang magbenta ng isda, pero saan galing ang isdang ito mo? Baka naman ito ay ninakaw mula sa pond ng ating amo. Nahuli ko ito sa ilog. Sa ilog, nagbibiruan ka ba? Hindi ka makakahuli ng ganitong karaming malalaking isda sa ilog. Hindi malinaw ang pinagmulan. Kunin lahat. Ayon sa batas, kailangan may katibayan kapag kumuha ng gamit ng ibang tao. Sa anong karapatang mo sinasabing ninakaw ko iyon? Sabi mo na ang mga isda na ito ay pinalaki ninyo sa inyong palaisdaan. Saan ninyo pinalaki ang mga isda? Anong klase ng isda? At ilan ang inyong inilagay na mga batang isda ngayong taon? Masasabi ninyo ba? Kung hindi ninyo masabi, walang batayan ang akusasyon ninyo. Sa liwanag ng araw, sinasamantala ninyo ang koneksyon kay Liu. Pagsalakay sa mga mamamayang mangingisda, hayaan ninyong magpahayag ang lahat. May batas pa ba dito? Muli na namang nang aapi. Ikaw, mapanlin lang na mamamayan. Nagbebenta ako ng isda para makabayad ng utang. Tapat at makatarungan, hindi mo ako pinapayagang magbenta. Ayaw mo ba na ibalik ko ang pera ng lolo mo? Sige, ibenta mo. Tingnan ko kung anong gimmick ang mabibenta mo. Kukunin ko lahat ng isdang ito. 200 wen bawat isa. Ang laki ng malaking ulo nitong isda. Ilagay sa restoran at gawing putahe. Pwede itong ibenta ng ilang ulit na mas mataas ang presyo. Sapat na 20 tael. Ayusin ang pilak. Ihanda ang utang. Hintayin silang dumating. Iyan ay pilak. Talagang nakuha niya ito. Imposible ang tanga na ito. Paano niya makukuha ito sa loob ng kalahating araw? Narito ang 20 layang napilak. Ibalik mo sa akin ang sulatutang na 20 liyang. Hindi lang nakuha iyon, kundi ginawa pa ito sa harap ng buong bayan. Pinahiya ang pamilya Liu. Wala kang kinalaman. Narito ang pera. Ibalik mo ang sulatutang at tapos na tayo. Binigyan mo na si Zuyo ang 20 tael. Ngunit tinapakan mo ang mukha ng Ginoo. Hindi ito basta-basta matatapos. Hindi na siya katulad noon. Talagang hindi na siya katulad noon. Natakot siya sa akin ng napakatagal. Ang sugat sa mukha, tandaan mong lagyan ng malamig na tubig. Noong nakaraan, hindi kailanman nagtanong ang taong iyon. Hindi dahil sa pagkaawa, gutom pa rin ang tiyan. Mahirap pa rin ang pamilya, sira pa rin ang pader. Ngunit nabayaran na ang utang na 20 tael. Sa nakaraang buhay, nagawa ito. Sa buhay na ito, kaya ko rin itong gawin. Hindi pa sumisikat ang araw. Pagkatapos mabayaran ang utang, 5 bayad carp pa ang buhay. Asin, ligaw na sibuyas, ligaw na bawang, isang maliit na piraso ng luya, isang dakot ng tuyong sili. Kaunting pampalasa pero sapat na. Walang tinadtad na sili. Gupitin ng pino ang tuyong sili at igisa ng tuyo, kasama ang tinadtad na ligaw na bawang.
Gangzi, ano nang ginagawa mo? Ulo ng isda na may tinadtad na sili. Malaking apoy, ilagay ang mga piraso ng isda sa tubig, pakuluan ng malakas. Ang kulay ng sabaw ay maputla. Ang kulay ng sabaw ay maputla. Nakatakot ka, anong amoy ito? Ang amoy na ito. Ayos na, ayos na, ayos na. Buhay ako ng mahigit 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na kumain ng ganitong masarap na bagay. Kumain. Naglagay siya ng pagkain sa aking mangkok. Unang pagkakataon. Hindi dahil masarap. Hindi dahil masarap. Kundi dahil sa lalaking ito. Unang pagkakataon na naglagay siya ng pagkain sa kanyang mangkok. Kuya, sasabi ko sa'yo, may sasabihin ako sa'yo. Kuya, bukas ng umaga pupunta ako sa ilog para mangisda. Pag makahuli, ikaw at ang misis mo ang magdadala at magbebenta noon sa bayan. Pagkatapos ninyong ibenta, bumili kayo ng lumang kariton at bumalik. Ako naman, sa bahay magluluto ako ng ulo ng isda na may tinadtad na sili at sabaw ng isda. Kapag naayos na ang kariton, itutulak na lang natin hanggang dulo. Walang kumain nito, gagawin ko ito agad. Talagang naipon ito, ngunit ang pagbebenta ng tula ay simula pa lamang. Ngunit ang pagbebenta ng tula ay tungkol sa mga kagamitan sa pangingisda. Tulad ng linya ng isda at panghuli. Ang pain ay gagamitin ko mula sa mga bagay sa isip ko upang makabuo ng isang imperyo ng negosyo sa mundong ito. Sabihin mo kung gagawin mo o hindi. Nagsimula na ang unang hakbang. Idinagdag ang pulbos ng soybean sa pain. Mas pinino at mas malagkit kaysa kahapon. Narito na. Sa loob ng isang oras, higit sa 30 piraso, sapat na iyon. Ibinebenta ayon sa paraan kahapon. Kapag naubos, bumili ng kariton. Bumili ng harina, mantika, asin, siling tuyo, bawang. Mas maraming luya, mas mabuti. Kumuha ng malaking kawali. Bumili ng maraming bagay. Ang pera, kailangan itong gastusin para kumita ulit. Ito ay isang pamumuhunan. Ibinuhos ni Ruyan ang sili. Ito ang unang pagkakataon na pinagawa niya ako sa loob ng 2 araw. Hindi ito pambubugbog o pagmumura. Ikaw ang namumuno. Dati, hindi ka marunong gumawa ng mga ganito. Halos nalunod ka sa ilog. Kapag nagising, kailangan talagang may magbago. Sabi niya. Nagbago. Talagang nagbago. Malakas na apoy. Magdagdag ng hiwa ng luya, piraso ng sibuyas, at mantika. Tapos na. Nang buksan ni Gangzi ang isda, naubos agad ito. Yun yung lalaki na dati ay puro sigaw at mura sa kanya. Ngayon ay pinagsisilbihan na siya ng pagkain. Sinasabi sa kanya na kung nasunog, dapat munang banlawan ng malamig na tubig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit bigla siyang nakaramdam na parang hindi na ganoon kahirap ang mabuhay. Sinigang na isda na may maanghang na sili, sariwa at maanghang, bagong steam. Natikman mo na ba ito? Ang sabaw ng isda ay puti tulad ng gatas. Sariwang-sariwa ang dila mo. Anong lasa nito? 10 piraso, 15 sentimo. Isang lata ng sabaw ng isda, 5 sentimo. Kung bibili ka ng buong plato, may kasamang isang platito ng bawang na sarsa. 15 sentimo bawat plato. Mahal naman yata. 8 libra ng malaking ulo ng isda. Ang ulo ng isda na pinutol ay may bigat na 2 kilo. Pumunta ka sa restoran at umorder ng isang ulam. Magkano ang halaga? Mura ba o hindi? Magtanong ka lang. Bigyan mo ako ng isang plato at isang lata ng sopas, hahaha. Nanginginig na sa pagtanggap ng bayad. Siya Ohong, bumili ka ng isang order at dalhin. Isang pinggan ng sabaw at 2 lata. Bumili ng buong pinggan. Nakalimutan ni Songjiang na ibigay sayo. Hindi kayang gawin ng ordinaryong kusinero ang ganitong lasa. Sino ang nagluto ng ulo ng isda na ito? Ang dalaga ay yung nagtutulak ng kariton. Punit na damit iyon. Tawagin mo siya rito. Anong pangalan mo?
Zhu Zenggang, taga Zhujiao. Ang sili sa loob ng ulo ng isdang ito ay hindi ordinaryong tuyong sili. Paano ginawa? Tinadtad ang tuyong sili. Ipinrito ng tuyo kasama ang tinadtad na ligaw na bawang at asin. Walang tinadtad na sili. Ganito ang paraan para lumabas ang anghang at aroma. Steam ang isang piraso sa mataas na apoy. Patayin ang apoy at hayaang magluto pa ng kalahating piraso. Ikaw ay isang kusinero. Hindi, isa lang akong magsasaka. Mas magaling ang iyong galing kaysa sa mga kusinero sa bahay. 3 araw mula ngayon, magdiriwang ang aking ama. Magdala ka ng 10 platong ulo ng isda. 20 lata ng sopas ang darating sa bahay. Kaya ba itong gawin? Maaari itong maihatid sa tamang oras. Huwag magtagal sa pera. Mamaya, si Xiao Hong ay makikipag-ugnayan sa iyo. Miss, huwag mag-alala. Sino ang dalaga mula sa bahay ni Gangzi? Ang laki ng ganap na ito, hindi ko alam basta hindi ito karaniwang tahanan. Ako po ay ang may-ari ng Drunken Immortal Tower. Apelyido ko ay Qian, kapatid na Zhu. Ang galing mo, sayang naman kung ibebenta mo lang ito sa kariton. Magbigay ka ng presyo, binili ko na ang lihim ng isdang ulo at sabaw. Ano sa tingin mo, Ginoong Qian, gaano ito kahalaga? 200 tael. Ginoong Qian, ikaw ang nagpapatakbo ng isang restauran. Mas alam mo ito kaysa sa akin. Isang putahe lang, kayang sirain ang buong restauran. Nandito ang ulo ng isda ko, hihintayin ko sa pintuan. Ang ilalabas mo ang siyang makakapagpasikat sa iyong Xianlu mula sa bayan hanggang sa Jiangxiu. Kapag ang putahe na ito ay nasa iyong kamay, magkano pang kikitain mo sa isang taon? 2,000 liang 5,000 liang. Gaano karami ang gusto mo? Hindi ito tungkol sa halaga. Pero may bibigay ko ito sa iyo. Magbibigay ako ng chopped chili fish head soup sa iyo sa wholesale price. Sa bayan ng Zuixianlo, ikaw lang ang bibigyan ko. Magkano ang kita mo sa isang plato? Magkano ang gastos ko sa isang plato? Ang pagkakaiba sa gitna ay para sa iyo. Ilan ang maihahatid mo bukas? 10 na ulo ng isda, 20 lata ng sabaw, walang problema. Ihatid sa Zuixianlo bukas ng tanghali. Nakapagkasundo na sa kusina. Unang pangmatagalang order na nakuha pagkatapos ng muling pagsilang. Retail at order. Ngayon, kumita tayo ng kalahating liang ng pilak. Uwi na tayo, kapatid. Mas marami ang kinita natin ngayon kaysa sa isang taon ng pagsasaka. Kangzi, talagang kahanga-hanga ka. Sa Zuixian Tower, 10 na plato araw-araw. Sa bahay ng dalaga, 10 na plato sa loob ng 3 araw. Doble na ang dami ng order. Kailangan nating gumawa ng mas marami pang pain. Kailangan ng maraming panghuli ng isda. Kailangan pang ayusin ang kariton. Kulangan tayo sa tao. Kailangan tayong kumuha ng bago. Si Liu Ruyan. Tita, talagang wala na kaming pera. Kahapon lang, nagbayad si Gangzi kay Liu Yuanwei ng 20 tael. Mayaman si Liu Yuanwei. Pero kami, wala ng pera. Hindi naman dumadaloy ang pera ko na parang tubig. Kayong dalawang magkapatid, noong una inakaluhod kayo sa pintuan at humihingi ng utang sa amin. Ano ang sinabi ninyo? Ngayon, patay na ang tao. Hindi na ibabalik ang pera. Kuilan, hindi nagbigay ng konsiderasyon ang tiyuhin. Huwag nang kunin ang puhunan. Dapat natapos na ang inyong interes, di ba? Tiyo, interest. Mananahimik kami. Yung asawa mo, yung sugalero, walang kwenta. Kung magbabayad pa kayo, talagang karapat-dapat lang sa inyo. Nay, dahan-dahan lang. Baka masugatan ang mukha mo. Hihi. Hipag. Zog Sayolong. Bitawan mo ang kamay. Sino ang tinititigan mo? Ikaw, walang galang na tao. Nasaan ang utang na 10 ang napilak ng tiyuhin? Ang burol ng iyong ama, kailangan pa bang mag-utang ang pamilya natin? Wala iyon. Walang resibo, anong karapatan mong pumasok sa bahay ko at magnakaw? Hindi ako ang bumili ng kabaong ng tatay mo. Hindi ako ang nagbayad para sa libingan. Ang kabaong at libingan ay nagastos ng 3 daliri. Kinuha mo na iyon. Ang 3 muwang ng lupa namin. Kumikita ng hindi bababa sa 20 daliri bawat taon. Isang lako sayo bilang katibayan ng sangla. Wala namang kahit anong dokumento. Iyan ay sa pilitang pag-aangkin. Ngayon nakipag-usap ka sa akin tungkol sa 10 liang ng pila. Bukas pupunta ako sa tanggapan ng county para kausapin ka tungkol sa 3 munang palayan. Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, bubuwagin ko ang sira-sirang bahay mo. Tita, alisin mo ang kamay mo sa misis ko. Hindi kita kinokonsulta. Uy, nagpunta si Gangzi kay Yama. Lumakas ang loob niya. Hinawakan mo siya kanina. Hinawakan ko nga siya, ano naman. Ang ganda ng misis mo. Sinabihan ko lang siya ng ilang salita,
Ikaw, nagbago na ang mundo. Nang hawakan mo ang mukha ng asawa ko, kung hahawakan mo pa siya, papatagin ko ang mga daliri mo isa-isa. Naniniwala ka ba? Kailangan ng tiyuhin na mangutang, pumunta sa opisina ng bayan para kunin ang reklamo. Kung hindi ka aalis, akala mo siguro ay nandito ka para manakit at manghold up, magdepensa at manlaban. Patayin man, hindi bawal, umalis ka na. Umalis ka na. Hinding-hindi na siya babalik. Masakit ba? Yung lalaking nanakit at nanlait sa kanya dati, totoo ba na ganyan siya? O ngayon, ito ay peke. Hindi niya alam. Alam lang niya na ang taong nakaluhod sa harap niya ay may mainit na kamay. Mula bukas, maghanda ng 2 tungkod sa bakuran. Kapag may mga has na pumasok at mangbuli sa pamilya natin, putulin ang mga binti, hindi lang sakit iyon. Ang tiyuhin ay naglakas loob na pumasok para manghold up at mangabala sa kanyang asawa. Hindi ito dahil sa kanyang katayuan bilang nakatatanda, kundi dahil siya ay mahina at madaling maapi. Ngayon, isang suntok ang tumama sa ilong ni Zuk Xiaogong. Sila ay umalis, hindi dahil sa tama ang kanilang dahilan, kundi dahil sa kanilang pagiging malupit. Sa mundong ito, walang katarungan, puro suntok. May isip at kasanayan. Kumikita pero walang kakayahang protektahan. Kahit gaano karaming pera, para lang sa iba. Sa mundong ito, hindi sapat ang mayaman. Kailangan may kakayahang magprotekta sa sarili. Sa nakaraang buhay, nagmula sa industriya ng militar. Hindi mahirap gumawa ng simpleng baril. Ihuhulog ang mga guhit ngayong gabi. Bukas, hahanapin si Zhang Qiang. Nasa isip ko na ang sukat ng bawat bahagi. Nagawa ko na ito ng maraming beses sa nakaraang buhay. Kahit nagbago na ng katawan, tama pa rin sa bawat detalye. Ang haba ng baril ay 6 na pulgada. Ang panloob na diameter ng 3 pulgada na martilyo ay pinainit gamit ang phosphor bronze na piraso. Ang hawakan ay may nakatagong magasin. Naghanda na ang bahay ng sabaw. Uminom ka muna bago ka magpatuloy. Ilagay mo lang sa tabi, matulog ka na muna. Yung mga linya sa kahoy, hindi ko maintindihan. Pero hindi ko maipaliwanag, parang astig. Noong dati, sa oras na ito, naglalaro siya ng sugal o nakikipag-away. Ngayon gumuguhit siya sa ilalim ng lamparang langis. Dapat ganito talaga siya. Bakit hindi ka pa natutulog? Bilang ulo ng pamilya, bakit mo sinuntok si Zuk Xiaolong ngayon? Kasi hinawakan niya ang asawa ko. Masakit ba? Hindi, matulog ka na agad. May iba pa akong iguguhit. Hindi na ito makatuwiran. Tanging lakas na lamang ang pinapansin. Kaya't bigyan sila ng lakas. Zui Shenlu, Shenfu at mga nagbebenta ng isda. Kumikita ng 3 hanggang 4 na puhunang layang sa isang buwan. Sapat na para sa pagkain at damit. Ngunit malayo pa ito sa mga bagay na nais kong gawin. Palakihin at palakihin pa. Ilang araw pa lang namin na itayo ang tindahan na ito. Gumawa kami ng isang pagawaan na espesyal sa paggawa ng kagamitang pangisda. Ngunit bago iyon, may isang bagay muna akong kailangan gawin. Makabagong pamingwit. Makabago naman. Gaano kabigat ang kawayan na pamingwit? Gaano kalaking isda ang kayang hulihin ito? Gaano kalayo ang naihagis? 10 kilo, pinakamabigat na iyon. Kung masira ang pang-itaas, ang paghagis ng 2 o 3 dangkal ay kahanga-hanga na. Ang bigat ng pang-itaas na gusto kong gawin ay kalahati lamang ng kawayan. Diretso kong huhugot ng isda na wala pang 20 kilo. Maaabot ng 10 dangkal ang layo. Ang pangunahing bagay ay ang material. Carbon fiber ba? Ito ang carbon fiber. Ibig sabihin, ang mga high polymer na hibla ay inilalagay sa kondisyon na walang oxygen at isinasa ilalim sa mataas na temperatura para gawing carbon. Tinatanggal ang mga dumi, naiiwan lang ang balangkas ng carbon. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga atom ng carbon ay napakalakas, kaya magaan at matibay. Sa kondisyon natin, ito ang likas na pinakaangkop, mataas ang tibay, hindi mababa. Ginagamit ang seda sa paggawa ng damit, gagawing pampamingwit. Mailagnat ka ba? Hindi naman magiging abo ang hipag. Sa halip, magiging hibla ng karbon na magaan, matigas, at matibay. Carbon. Hibla ng carbon. Kailangan nating pumunta sa tindahan ng tela para bumili ng sutla. Hindi lang magandang kalidad. Kailangan din nating bumili ng mga tira, mga natirang tela mula sa pananahi. Murang pangunahin na materyales, magandang sutla ang gagamitin sa ibabaw. At pupunta rin tayo sa butika para bumili ng gamot. Sa tindahan ng mga pangkalahatang gamit para bumili ng langis ng tung at matapang na alak.
Sa pandayan, pumipili ng mga manipis na bakal na baras at mga piraso ng uling. Ang seda sa bahay namin ay talagang pwedeng magamit sa pag-aalaga ng kokon. Ang bagay na iyon, bukod sa paggawa ng damit, maaari lang gawing panglining. Dagdag pa, kumuha ng 2 gin ang tirang seda. Mga tira-tirang tela mula sa paggupit ng damit. Mas pira-piraso, mas maganda. Ginoo, para saan ninyo iyon? Oh, fee. 3 bagay na sabay-sabay gawin. Silkworm gum na pinakulo ang tubig. Matinding alak para sa kristal. Nitrato mula sa salitre, asupre at hamog. Ito ay may kawali at mga tubo. Ito ay may kawali at mga tubo para sa moss. Hindi naman mahirap ang 3 ito. Ngunit kailangan ng oras para dito. Para makatipid ng pagsisikap, pinakukuluan ang mga himaymay ng seda. May nakabalot na patong na tinatawag na serisin sa labas ng seda. Ito ay higit sa 20% ng bigat. Kung hindi ito aalisin at direktang i-carbonize, ang lalabas na carbon fiber ay maraming dumi. Ang lakas nito ay bababa. Ang lakas nito ay bababa. Alkaline water degumming ay isang pamantayang paunang pagproseso. Mas katulad ito ng paglikha ng alkimya. Ang basa ay hindi maaaring direktang i-carbonize. Ang kahalumigmigan ay magiging singaw sa mataas na temperatura. Pumutok ang hibla, masisira ang carbon fabric. Ang carbon fiber ay may napakataas na lakas sa direksyon ng hibla. Pero kapag binago ang direksyon, humihina. Kaya kailangang mag-cross ang mga patong. Pahabang mga patong, pahalang na mga patong, at isa pang pahilig na patong. Ito ang pag-optimize ng paglalagay ng mga patong sa mga anisotropic na materyales. Parehong prinsipyo ito sa paggawa ng banig na kawayan. Tama, hipag. Nakuha mo na ang esensya ng mga composite materials. Ang slate ay pinindot upang masilyuhan. Ang carbonization ay dapat isagawa sa ilalim ng walang oxygen na kondisyon. Kapag may oxygen, ang silk ay magiging abo. Ilagay ang papel sa loob ng selyadong lata. Ilagay ito sa apoy. Hindi ito masusunog. Magiging itim lamang ito. Iyan ang pinaka-orihinal na carbonization. Ibig sabihin ay pinapainit ng nakasara. Ang pinapainit na buhangin ay hindi kumikislap. Mga 300 degrees. Masyadong mababa para sa hindi kumpletong carbonization. Masyadong mataas, ang carbon fiber ay magde-decompose. Naging carbon fiber na. Nakatakot ka, parang wala akong hawak. Mas magaan pa sa balahibo ng manok. Grabe, tela pa rin pala ito. Natutunan mo ba yan sa isang dawista? Natutunan mo ba ang paraan na gawing ginto ang bato? Hindi yun ang para gawing ginto ang bato. Ito ay agham ng materyales. Ano nang gamit ng langis ng Paulonia? May sapat na tigas ang purong carbon fiber. Ngunit kulang sa tibay. Ang langis ng tung ay sumisipsip sa mga puwang ng hibla. At kapag tumigas, bumubuo ito ng mekanismo ng dagta na nagdudugtong sa mga hibla. Ang hibla ang may pananagutan sa lakas. Ang dagta ang may pananagutan sa paglipat ng stress. Kapag pinagsama, mas malakas ang pagganap ng dalawa. Naiintindihan, parang nagbubuhos ng pader. Matigas ang ladrilyo, hindi malagkit ang purong ladrilyo. Ang pader na putik ay babagsak kahit isang tulak lang. Ang tung oil mo ay parang putik. Bro, mas tama pa ang paghahambing mo kaysa sa inakala mo. Magpahid ng langis bilang pantanggal sa hulma. Kung hindi, kapag tumigas na ang carbon cloth, didikit ito sa bakal na bar at hindi mo na ito mahihila palabas. Balutin ng isang layer, lagyan ng isa pang layer. Pindutin ang tela, pigain ang sobrang langis ng tung, para mas dumikit ang layer ng carbon cloth. Tapos na. Gongzi, ito ang iyong manugang. Gongzi, sabihin mo kay kuya. Gongzi, maging tapat ka kay kuya, sabi ni kuya. Nahila ka ba ng isdang iyon sa tubig? Binuksan ba sa iyo ng hari ng mga dragon ang iyong mga mata? Halos ganoon. Si Jinzi ay malakas. Pupunta ako sa tabi ng ilog para subukan ang pangingisda. Hintayin mo ako. CJ. Nakuha. Gitna.
Pag-uwi ko ngayong gabi, dadalhan kita ng osmanthus cake mula sa bayan. Gintong kutsilyo. Mga kaibigan, ang dalawang patpat na ito ay kalahati lang ng bigat kumpara sa kawayan. Mas matibay ito ng ilang beses kaysa sa kawayan. Kanina, hindi naputol ang linya at hindi nabali ang dalawang makakapal na patpat. Dalawa lang ang dinala ko ngayon. Kapag naubos, wala na. 500 liang 1,000 liang. Kukunin ko lahat ng dalawa, 3,000 liang. 5,000 liang, ang apelyido ko ay He. Nagtatrabaho ako sa Jiangxia Prefecture. Naiintindihan ko ang kaalaman sa baril na ito. Napakagaan ng katawan. Ngunit hindi ito mababali. Ngunit bawat isa ay may 5,000 liang. Kinuha ko na lahat. Ang material na ito ay magaan at matigas. Hindi ito kawayan o bakal. Anong material ang ginamit dito? Ang sinulid ng uod ay pinainit sa mataas na temperatura sa ilalim ng walang oxygen. Pagkatapos ay pinahira ng tung oil para maging matibay. Ang sinulid ng uod ay inihaw hanggang maging uling. Dapat ay madaling mabasag ang kutsilyong ginto kapag piniga. Natuto ako sa sariling pagsubok. Matibay ang tungkod mo, hindi madaling mabali. May diskarte rito. Sino ang nagturo sa'yo ng gawang ito? Ang apelyido ko Ixi. Jingzhao Fu 10,000 layang. Hindi ako nakikipagtawaran. Sinasabi ko lang nakarapat dapat sa halagang ito ang gawang ito. Kasunduan na, ang mga isda sa buong mundo ay nagmumula sa Jingzhao. Dumating na ang mga kargamento, 30 piraso ng rod para sa Taiwanese fishing. Nandito ka na, sa wakas. Nandito ka na, ang Ginoo ay nag-utos sa kusina ngayon. Ngayon ay inutusan ng Ginoo ang kusina na iwanan ang kalan para sa iyo. Ngayon ay inutusan ng Ginoo ang kusina na iwanan ang kalan para sa iyo. Pakiusap, tawagin ang chef na gumawa ng isdang ulo na ito. Pupuntahan ko siya at tatanungin ng harapan. Paano niluto ang ulo ng isdang ito? Bakit tuwing inuulit mas masarap? Ginoong Zhu at ang dalaga ay nagpatawag sa iyo sa harapang bulwagan. May isang kagalang-galang na bisita na tumatawag ng pangalan. Nais niyang makita ang taong gumawa ng ulo ng isdang ito. Ito ang taong sinabi ko sa iyo. Kanina sa lumang pamingwitang plataporma, yung dalawang panggatong na ibinenta sa halagang 10,000 layang, siya iyon. Ginoong Zhu, marunong ka pa bang gumawa ng panghuli ng isda? Nako, nagbibiro ka, miss. Ang paggawa ng panghuli ng isda ay katulad ng paggawa ng ulo ng isda. Pareho lang itong mga bagay na pinaghirapan kong matutunan. Siya ang anak ni Ginoong Liu, ang kapitan ng Jiangxia. Ngayon ay kasama ang kanyang tiyuhin. Ito ang nagbebenta ng ulo ng isda. Narinig ko na nagbebenta ka pa ng mga panghuli ng isda. 1,200 ang naibenta sa mga pang-ugat. Hindi nakita ni Ginoong Liu. Kaninang si Ginoong Zhu ay may panghuli. Dalawang isdang may timbang na mahigit 30 kilo ang nahuli. Unang natalo ni Ginoong Zhu ang kanyang pirma. Mukhang may natira pang isda, karne, at bigas na may alak. Sarili niyang inisip. Ang tinutukoy ni Ginoong Liu ay ang sikat na ulo ng isda ng Zuixianlu. Balang araw susubukan ko rin, isang simpleng mamamayan lamang. Matuto. Hindi ko alam kung kanino siya nag-aral. Nakapasa ba siya sa mga eksamen? Hindi nakapag-aral. Kaya nag-eksperimento siya ng mag-isa. Pala isa siyang walang pinag-aralan. Ayan, Liu. Shen, palagi kang nag-ipon para maging isda sa kanlurang palasyo. Gusto ko sanang makita. Kung may mga parangal ka, walang pakialam ang tatay ko. Bakit hindi tayo mag-ayos ng laban? Dito mismo sa lumang altar.
Dadalahin ko ang aking kawayan. Dadalahin mo ang iyong pang-akit. Tingnan kung sino ang mas maraming nahuli. Para lang sa kasiyahan ni Gian. Shen, si Ginoong Liu ay may salu-salo ngayon. Salamat sa magandang intensyon, Ginoong Liu. Kung interesado si Ginoong Liu, sasamahan ko na lang siya sa laro. Ngunit dahil ito ay isang paligsahan, dapat may premyo ito. Magdagdag ng 5,000 liang. Kaya mo bang ilabas ang 5,000 liang? Kapag natalo, mababawasan ang utang. Hindi kayang mawalan ng mukha. Sapat na ba ang 10,000 liang bilang garantiya? Sige, napagkasunduan na yan. Sa ikalawang araw, sa oras ng Dragon, sa lumang platform, makikita si Ginoong Zhu. Yung si Liu ay hindi mabuting tao. Ang kanyang ama ay isang opisyal sa Jiangxia. Sanay siyang mang-api sa lungsod. Ngayon, pinahirapan kanya dahil masyado kang magalang sa kanya, miss. Naiinggit siya sa iyo. Sigurado akong maghahanap siya ng paraan para makasira. Yung kanyang katulong ay napakamatalino. Noong nakaraan, tinulungan ko siyang magtago ng isda sa bangka. Sa loob ng basket ng isda, huwag mong hayaang lokohin kanila. Ano ang antas ng kanyang pangingisda? Karaniwan, gumagamit lang siya ng kawayan. Nagpapanggap lang siya sa bangka. Ang nahuhuli niyang isda ay kasing laki lang ng kamay. Sabi ng dalaga, 2 araw mula ngayon, pupunta rin siya para sumuporta sa iyo. Itong sasakyang may itim na kanopi, 50 layang. Naipagkasundo na. Lotus pink na palda, buwan na pang itaas, dagdagan ng isang set ng manipis na koton na damit na panloob. Lahat ay ayon sa sukat na nakuha noong nakaraan. Huwag munang magmadali sa pagbalot, kailangan ko pang bumili ng tela. Mas masigla ang suot na ito kumpara sa madilim na asul. Anong tela pa ang kailangan ng Ginoo? Kaka-receive lang ng tindahan ng bagong sutla mula sa Jingzhou. Hindi ito para sa mga damit sa iyong tindahan. May mga disenyo na ako, uuwi ako at gagawin ito. Isang piraso ng makapal na kulay militar na cotton. Isang piraso ng manipis na kulay abong cotton. 2 piraso ng pinakamahihinga. Isang piraso ng makapal na kulay khaki na cotton. Isang piraso ng pinakamagaan na light blue na silk. Isang piraso ng puting silk. Kalahating piraso ng masel na cotton. Ginoong Zhu, ang mga kulay at materyales na ito na kailangan mo ay talagang hindi karaniwan. Makapal na cotton na kulay military green. Ang maliit na tindahan ay may kalahating inventaryo. Ito ay in order ng isang customer na naglingkod sa militar noong nakaraang taon. Ngunit hindi pa siya bumalik upang kunin ito. Khaki na makapal na cotton. Kailangan kong tingnan sa likod. Naalala kong may 2, nakatambak na ito ng ilang taon. Lahat ay para sa binata. Pasensya na, pero pwede bang magtanong, bakit ka bumili ng napakaraming hindi karaniwang kulay? Anong klaseng damit ang balak mong gawin? Nagawa ko na ang ganitong damit sa loob ng kalahating buhay. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito. At ano naman ang tungkol sa sombrero na ito? Ito ay isang duckbill cap na ginagamit kapag nangingisda. Mahaba ang brim para masilungan sa araw. Malambot ang tuktok ng sombrero. Pwede itong tiklupin at ipasok sa bulsa. Ang damit na ito lang ang karapat-dapat para sa susunod niyang gagawin. Boss Zhao, nagpalit kayo ng karwahe. Kakabili lang, Mang Zhang. Yung batch ng piyesa na ini-order natin ilang araw na ang nakalipas, tapos na ba? Mang Zhang, kilala ka bilang isa sa mga pinakamahusay sa buong bayan ng Wulin. Boss Zhao, sobra po ang papuri ninyo. Si Lao Zhang ay isang panday lang. Isang kasanayan na minana mula sa kanyang mga ninuno. Isang kasanayan na minana mula sa kanyang mga ninuno. Para lang may makain. Boss Zhao, para saan ang makinang ito? Munti naman ang makinang ito. Hindi ito para panggiling ng bigas, di ba? Makinang pananahi ito para sa pananahi ng mga damit. Ang paa ng tao ay nagpapedal upang paandarin ang gulong. Ang gulong ay nagpapagalaw sa shaft sa pamamagitan ng sinturon. Ang shaft ay nagiging sanhi ng pag-ikot na nagiging pataas at pababang galaw ng needle bar. Ang karayom ay may kasamang sinulid na dumadaan sa tela. Sa ilalim ay may isang hook na humahawak sa loob ng sinulid. Sa ilalim ay may isang hook na humahawak sa loob ng sinulid. 2 layer ng sinulid na nakabalot ay nagiging isang tahi. 2 layer ng sinulid na nakabalot ay nagiging isang tahi.
Ang makinang ito ay nakakagawa ng maraming damit sa isang araw. Mas mabilis pa kaysa sa 10 mananahi. Boss Zhou, maaari mo bang ipakita muli ang planong ito? Ito lang ang kopya. Tingnan mo ulit ang bahagi ng bato. Si Lao Zhang ay nagtrabaho ng 20 taon sa bakal. Naayos ko na lahat ng bakal na leon sa Chuto Gate. Ngunit ang mga ito, kahit pati ang bakal na leon sa pintuan ng County Yamen sa Yangko, naayos ko na, ay hindi ko pa kailanman nahawakan. Ang mga nasa plano mo, hindi kagaya ng mga magaspang na pirasong pinanday ko noon. Hindi pareho. Ako, sila Uzhang, 20 taon na akong nagpapanday ng bakal. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong bagay, na makakagawa ng ganito. Sa buhay ko, kahit na hindi ako nag-aksaya bilang panday, ang diameter ng karayom ay hindi higit sa 100 pagsasaayos, ako ang gagawa. Kapag naging malambot, magbabago ang hugis. May pagkakamali sa posisyon. Ang bilis ng pagputol ng sinulid ay hindi na magiging maayos. Ang gulong ng makina ay umiikot, ako ang bahala. Ang karayom at ang mga panggupit, tayo'y magtutulungan. Naiwan ang guhit sa bakal ni Zhang Tiexio. Yung makinang iyon ay nagawa na. Sa panahong ito, walang makakapag-isip na siya ay nagdadala ng pinakamagandang bagay mula sa mundong iyon. Lumipat sa panahong ito, sa nakaraang buhay sa laboratorio, gamit ang mga precision vice para hawakan ang mga bahagi. Ngayon may isang file, ilang piraso ng papel de liha, at isang pares ng kamay. Walang problema kung kailangan ay kamay lang. Nagbago na ng panahon, hindi maiiwasan ang mga bagay sa isip. Sino iyon? Yung damit na iyon ay si Sulu, yung jade na buton sa kanyang bewang. Puti iyon, jade ng tupa. Nakita iyon ng pinsan ko sa lumang pangingisda na lugar noong araw. Hawak niya ang 2 itim na pangisda. Ang mga mayayamang Panginoon ay nagkakandara pa bumili. May isang Panginoon na nagbayad ng 10,000 tael para sa isang pamingwit. May alam ba ang mga yan? Mali ang sinasabi mo. Si malaking Panginoon ng Jingsu mismo ang personal na naglabas ng pila. Pumunta rin siya para subukang humuli ng 230 gin na isda. Hahaha, kuya, lumabas ka at tingnan. Ang 50 tael na binili mo, hindi mo na kailangang itulak ang kariton kapag nagde-deliver ka. Mabait ang kabayo na ito. Magandang bilhin ang gulong na ito na may bakal na takip. Gumawa ng pain kapag umuulan. Magdagdag ng ilang pang-akit. Gaano karaming kargamento ang kayang dalhin ng kariton na ito? Sa susunod na magde-deliver, ihatid mo ang karitong ito sa daan patungo sa pantalan sa bayan. Makakatipid tayo ng 1 oras sa pagbalik. Huwag ka nang magluto mamaya, Ruyan. Hayaan mong ang iyong hipag ang gumawa. Magsuot ka ng bagong damit at magpahinga ngayon. Pula ang kulay ng iyong palda. May kasamang pang-itaas na blusa, isang set ng damit sa loob. Palitan mo ito gamit ang sukat na kinuha mo noong nakaraan. Naalala niya ang sutla na hinabi ng kanyang ina noon. Ang mga sutlang iyon ay naibenta sa mayayamang tao. Nakatago sa mga magaspang na damit ng matagal. Kaya pala maaari din siyang maging ganito. Matibay ang material na ito. Hindi masakit sa puso ang magtrabaho dito. Masiksik ang mga tahi kaysa sa mga tahi ko. Talagang iba ang galing ng mga mananahi sa bayan. Ruyan, bakit hindi ka pa lumalabas? Nakabihis na kami. Naghihintay na lang kami sayo. Ayos na, lalabas na ako agad. Tingnan mo yan, bakit ka umiiyak pa? Ang ganda naman ng damit na yan. Dapat masaya ka kapag suot mo yan. Yun ba, ayaw mo sa suot kong ito? Kung ayaw, bukas palitan ko na lang. Bakit ka umiiyak? Hindi. Gusto ko ito. Kaya lang, ito ang unang pagkakataon na nakasuot ako ng ganitong magandang damit. Ang mga seda na tinahi ng nanay ko ay ibinenta na sa mayayaman. Hindi pa siya nakapagbihis ng sutla. Hindi rin ako nakapagbihis. Tingnan mo, ito ang binili sa'yo ni Zenggang. Ngayon, unti-unti nang gumaganda ang buhay. Mas magaganda pang araw ang darating. Huwag ka nang umiyak, Ruyun. Huwag ka nang umiyak, maging masaya ka. Makipag-usap ka ng maayos kay Zenggang. Ang damit na ito ay bagay na bagay sa iyo. Huwag ka nang umiyak mula ngayon. Mula ngayon, gagawin kong makabuhay kayo ng pinakamagandang buhay at aalagaan ko kayo ng mabuti. Hindi siya kailanman itinuring na tao noon. Mula ngayon, sa tuwing susubukan mo ang bagay na iyon, nakatayo ako sa pintuan ng kusina at titingin na hindi na nagtatago. Ayos!
Huwag ka munang umalis, kuya. Nasa mesa ang pera. Kumpletong 200 tael. May 2 bagay tayong gagawin ngayon. Una, kailangan nating anyayahan si Lichang. Kailangan nating itayo ang pabrika sa nayon. Dapat ipakita ni Lichang sa harap ng mga tao sa nayon. Kailangan niyang linawin ang hangganan, daan ng lupa ay maliwanag. Si Lichang Zhao, ang matandang kuripot. Kailangan ng 5 tael na pilak para ipagawa siya. Nakahanda na ang bayad sa hirap. Sabihin mo lang na inanyayahan siya ni Zhu Zenggang para uminom ng tsaa. Kapag narinig niyang may tsaa, tiyak na darating siya. Kapatid na Zhu, pinatawag mo ako dito. Dahil ba ito sa lupa sa mabatong lugar? Si Zhao Li ay nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kailangan mong pumunta rito. Pumasok ka at uminom ng tsaa. Ang lupa sa mabatong lugar ay hindi nagamit sa loob ng ilang taon. Nakuha ko na ang dokumento mula sa munisipyo. Inaprobahan ito bilang lupain para sa pabrika. Ngayon ay hihilingin natin si Lichang na maging saksi sa harap ng mga tao sa nayon upang malinaw na itakda ang hangganan at isulat ang kasulatan sa puti at itim. Ang lupain sa burol na iyon ay nakatala sa yulin bilang 10 ektarya. Gaano kalaki ang gusto mong ipagkasa? Kailangan ko ang buong 10 ektarya. Isama mo na rin ang piraso ng lupain sa paanan ng bundok. Iyan ay isang lupain, walang nakatala sa pangalan ng sinuman. 2 piraso ay humigit kumulang 15 ektarya. Ayon sa presyo sa merkado, 10 ektarya ng burol ay 10 tael bawat ektarya. 5 ektarya ng lupain ay 5 tael bawat ektarya. Kabuang 125 tael. Hindi ako nag-aabot ng barya. Kailangan ng buo 200 tael. Ang sobra ay akin nang idodonate para sa kalsada ng barangay. At itong 5 tael ay para sa hirap ni Lichang. Ayos, kapatid Zhao, mabilis kang kumilos. Hindi rin ako, si Zhao, dapat magpatumpik-tumpik. Ang titulo ng lupa ay ipadadala sa opisina mamayang hapon para sa selyo. 10 ektarya ng lupa at 5 ektarya ng lupaing bakante. Lahat ay nakapangalan sa iyo. Hindi mo ba narinig si Gangzi? Dagdag na 5 ektaryang lupa, 200 tael ng pilak. Sobra pa sa ina. Kailangan itong ayusin sa baryo. Yung masamang daan palabas ng baryo. Sa araw ng ulan, 1 hakbang, lulubog ka. Sa araw ng ulan, 1 hakbang, lulubog ka. Sabi niya, ayusin na, mga kababayan at mga hipag. Ngayon pupunta sa munisipyo para magpaselyo. Hintayin si Punong Li na bumalik. Kapag naitakda na ang hangganan ng nayon, dito na agad ako kukuha ng mga manggagawa. Ang mga mason ay dapat malakas at matipuno. Kailangan ng 20 na pangkalahatang manggagawa. Mas mataas ang bayad ng 10% kaysa sa bayan. Kasama ang isang pagkain sa tanghali. Sa bawat pagkain may karne. Kuya Gang, isama mo ako. Marunong akong magtayo ng pader. Kung 10% na mas mataas kaysa sa bayan, magkano ang matatanggap ko? Ate Wen, tulungan mo si kuya na irehistro ang pangalan. Ito ay para sa pagbili ng materyales at pagbabayad ng sahod. Bibili na ako ng mga ladrilyo at kahoy ngayon. Ako na ang bahala sa semento. Bingxiao, Maspino. Jiangzi, bakit ka nandito? Narinig ko na inanyayahan mo si Lichang. Mag-aari ka ng malaking lupa para sa workshop. Totoo bang 200 tael ng pilak? Totoo, Tiezu. Hindi ako dumating ngayon para pag-usapan ang pabrika. Dumating ako para humingi ng tulong mo. Pag tumulong ako sa'yo, wala akong ibang maibibigay kundi ang aking lakas. Kailangan ko lang ang lakas mo. Hindi ito para magbuhat ng mga ladrilyo sa construction site. Kakailanganin kong mag-install ng ilang bagay sa bahay. Hindi ko kayang buhatin ng mag-isa. Mayroon pa akong isang bungkos ng mga lakad na kailangang gawin. Bumili ng kung ano-ano. Kailangan ng tulong para sa mga sulat at pagkuha ng mga bagay. Nandyan ka sa tabi ko. Ano man ang ipagawa ko sa'yo, gawin mo. 10 tael ng pilak bawat buwan. Kumakain ka sa bahay ko sa tanghali at gabi. Laging may karne sa bawat pagkain. 10 tael lang. Sobrang dami nito. Hindi ko kayang gawin, wala akong alam. Ang alam ko lang ay magbuhat. May lakas ako. Kaya kong magbuhat at lumipat ng mga bagay. Sa iba, talagang wala akong alam. Hindi mo ako naanyayahan. Nalugi ka ng 10 tael na pilak, dati binuhat mo ako ng 2 beses. Noong iniiwasan ako ng buong baryo, ikaw lang ang nagbuhat at nag-uwi sa akin. Pinagkakatiwalaan kita, hawak mo na ang pera, gagawin mo ang anumang ipapagawa ko. Gangzi, ako si Zhao Tiezu. Wala nang iba, may lakas ako, maaasahan mo ako, gagawin ko ang gusto mo. Ano man ang ipagawa mo, gagawin ko. Walang paligoy-ligoy, talagang seryoso. Sige, dalhin mo ang pala sa bahay ko. Ngayon, tulungan mo akong buhatin ang bakal. Katatapos lang dalhin ng panday. Hindi ko kayang buhatin mag-isa. Dinala ka ng Boss Zhu. Ito si Lao Sun. Nagtatrabaho siya ng bakal sa Jingzhou sa loob ng 15 taon. Ito si Xiao Zhao. Mas mahusay pa siya sa mga detalyadong trabaho kaysa sa kanyang guro. Narito ang 200 tael. Guro, hawakan mo ito.
Bumili ng materyales at dagdagan ang mga kagamitan. Mag-ayos ng tao. Kayo na ang bahala. Boss Zhao, ganito ka lang ba nagtitiwala sa amin? Kung may kulang, bumili na lang ng direkta. Walang kailangang itanong sa akin. Huwag magtiwala sa mga duda. Titingnan ko na lang ang resulta. Ibibigay sa inyo ang mga plano para sa konstruksyon. Walang puwang sa pagkakamali sa sukat. Hindi pwedeng maantala ang schedule kahit isang araw. Kung magagawa ito sa loob ng 6 na buwan, gagawin kong bawat isa sa inyo ay maging mayaman. Boss Zhao, sinabi mo na yan. Ako si Lao Zhang, sinasabi ko rin ito. Walang pagsisisi sa pakikipagtulungan sa iyo sa buhay na ito. Ihataw mo ang blower pababa. Ilagay mo muna ang kalan sa tabi ng pader. Magsimula na tayo ngayon. Tiyong, tulungan mo ako. Ihataw mo ang mga frame mula sa 2 kahon na ito. Kailangan maayos ang makinang ito ngayong hapon. Tiyong, dahan-dahan lang sa pag-ikot ng gulong na ito. Gowen, ikaw. Si Gangzi mismo ang nagtahi nito. Hindi kailangan ng kamay na tahi. Ito ay makina. Mas mabilis mong ikot, mas mabilis siyang nagtatahi. Ang suot na ito ay nagbigay sa kanya ng isang sandali ng pag-iisip na siya ay bumalik sa nakaraang buhay. Nakatayo sa tabi ng ilughan sa pangingisdang platform. Mababa ang siniksik na lailayan ng hood ng pang-araw na damit. May nakalimbag na logo ng original technology sa cap. Gangzi, ang ganda ng suot mo. Ayos na ayos. Damit pang trabaho ito. Sinusuot ito para sa trabaho. Sinusuot ito kapag nangingisda. Madaling gumalaw, maraming bagay ang maaaring ilagay sa bag. Ang damit na pangproteksyon sa araw ay nakakapagtaboy ng sikat ng araw. Tingnan mo ang brim ng sombrero na ito. Nakakapagtaboy ito sa butas ng hinlalaki sa manggas. Nakatatakip din ito sa likod ng kamay. Ang mga binti ng pantalon ay maaaring ipasok sa bota. Hindi madudumihan ang mga paa habang naglalakad sa tabi ng tubig. Bigla siyang nakaramdam. Ang damit na ito ay parang mula sa parehong mundo. Tulad ng kanyang kasuotan. Na ginawa, pareho silang mga bagay na wala sa panahon ito. Nagawa na ni Boss Zhou ang fishing platform at fishing box. Tingnan mo kung magagamit mo. Sundin ang iyong disenyo. Si Xiaozhu ay gumawa ng mga zone sa loob. Ang takip ay maaaring gamitin bilang upuan. Tamang-tama, nakasuot ng bagong damit. Kumuha ng bagong kagamitan. Pumunta sa tabi ng ilog para subukan ang bakal na poste. Kumuha ng lambat para sa isda. Swerte. Magandang swerte. Baklad na bakal. Tiezhu, iangat mo ang lambat. Noong isang araw bago kahapon, sinabi ni Ermazina ng huli ka at nagbebenta ng isda. Hindi ako naniwala, ngayon nakita ko na mismo. Hindi ba't ganito karaming malalaking isda ang nahuli mo? Mali ang akala ko sa'yo. Tara, balik tayo para ihanda ang mga isda. Ngayong gabi, magpapakain ako sa lahat ng masarap. Kuya, tingnan mo ang init na ito. Malakas na apoy para sa masarap na sabaw. Mababang apoy para sa malinaw na sabaw. Astim ang ulo ng isda ng isang sigarilyo. Patayin ang apoy at hayaan itong magluto ng kalahating sigarilyo. Ang pinaghalong maanghang na sili ay ginawa ko ilang araw na ang nakalipas. Tandaan mo yan. I chop ang tuyong sili ng pino. Iprito ang bawang at asin. I seal at I ferment ng 2 araw. Ito ang unang araw ng trabaho. Salamat sa inyong lahat sa pagsisikap. Hindi marami ang pagkain pero sapat ang alak. Umupo na kayo, huwag mag-atubiling. Kapatid, halika at umupo. May ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Sa unang gusali ng pabrika, doble ang bayad. Kahit mason man o mga pangkaraniwang manggagawa. Simula ngayon, doble ang sahod. Dagdagan pa ng 20 manggagawa. Ipadala si Sondashu sa baryo para mag-imbita. Sabihin sa kanila na pagkatapos mabuo ang pabrika, sino mang gustong manatili ay pwedeng pumasok sa workshop para magtrabaho. Mas mataas ang sahod kaysa sa pagsasaka. At ito ay matatag at buwan-buwan ang bayad. Walang pagkaantala o utang.
Anong ginagawa ni Boss Zhu ngayon? Ang panggising ng halo-halong timba ay hindi na kailangang ihandog. Ang panggising ng halo-halong timba ay hindi na kailangang ihandog. Gamit ang dikuryenteng motor para paandarin ang pangunahing baras. Pinapaikot ng electric motor ang pangunahing baras. Ang tao na lang ang naglalagay ng materyales at kumukuha ng nilabas. Isang pindot lang sa switch, kusang naghahalo. Boss Zhu, para saan ang silindrong motor na ito? Pinapagana nito ang drum ng paghahalo. Hindi na kailangang paikutin ng kamay. Hindi na kailangan sapakan ng paa. Kapag nakasaksak sa kuryente, kusang umiikot ito. Ano ang kuryente? Hindi mo ito nakikita, ngunit ito ay naroroon. Parang hangin, hindi mo nakikita ang hangin. Ngunit umiikot ang gulong ng hangin. Ganon din ang kuryente. Pumapasok ito sa motor, at umiikot ang motor. Dahil sa panghalo, umiikot ito. Kailangan lang ng tao na magdagdag ng sangkap. Hindi kailangan ikot ang gulong. Hindi ito kailangan ng tao para ikot. Umiikot ito ng mag-isa. Kapag pinindot ang switch, umiikot ito. Kapag pinindot ulit, humihinto ito. May ilang bagay pa si Master Zhang. Ito ang takip ng makina, struktura ng level, pag-uunawa sa paggamot, ang pagpindot sa hawakan ay nagpapagalaw sa takip. Subok na bersyon, ito ang workbench para sa pag-impact. May mga gulong ng conveyor sa ibabaw ng mesa. Ang mga lata ay itinutulak mula sa kaliwa. Dumaan sa sealing machine, lumabas ang takip mula sa kanan. Tingnan ang engineering drawing, Boss Zhu, ang kurbadang ito. Hindi pwedeng may kahit kaunting pagkakaiba sa kurbada ng irigasyon. Tingnan ang engineering drawing, hindi pwedeng may kahit kaunting pagkakaiba sa kurbada ng irigasyon. Pumunta ka muna sa grocery at bumili ng ilang standard na ceramic jar. Sukatin gamit ang kaliper ang kurbada ng irigasyon. Ayon sa aktwal na sukat, pindutin ang takip ng lata. Sa hinaharap, lahat ng mga palayok sa linya ng pag-iimpake ay mula sa iisang supplier. Isang pamantayan, para sa tatlong ito, mula sa timbangan, manu-manong ilipat sa mga lata. Ihuhulog ang lata sa talahanayan ng pagsil. Pindutin ang takip para isara. Mula simula hanggang wakas, trabaho sa linya ng produksyon. Ang naghahalo, maghalo na lang. Ang nag-iimpake, mag-impake na lang. Ang nagpapatakip, magtakip na lang. Mula simula hanggang wakas, hindi na kailangang tumakbo pabalik-balik. Hindi na kailangang maghintay. Mas mabilis ito nang hindi bababa sa 5 beses kaysa sa isang tao na gumagawa mula simula hanggang wakas. Bakit wala ang karwahe ni Boss Zhu? Hindi ito karwahe. Ito ay isang off-road na sasakyan. Hindi ito hinihila ng kabayo. Hindi ito itinutulak ng tao. Kaya nitong tumakbo ng mag-isa, mas mabigat pa ito kaysa sa bahay. Umaasa sa kung ano ang tumatakbo, parang motor ng panghalo. Mas mataas lang ang kapangyarihan. Ang piraso ng bubong ay solar panel, na nagiging kuryente mula sa sikat ng araw. Ang motor ang nagtutulak sa gulong. Ang solar panel ay nagcha-charge. Mag-sunbathing ng isang araw, makatakbo ng ilang daang milya. Nagawa ko na ang motor. Ang kawad sa rotor ay tanso. Kapag pinagana, nagkakaroon ng magnetic field. Ang magnetic field ay nakikipag-ugnayan sa permanenteng magnet sa stator, kaya umiikot ang rotor. Mas malakas ang kuryente, mas mabilis ang bilis. Kapag pinatay ang kuryente, humihinto ito. Ang bagay na ito ay umiikot ng mag-isa. Kapag naka-on ang kuryente, umiikot ito ng mag-isa. Hindi kailangan ng tao para ikot. Hindi kailangan ng panggatong. Pindutin lang ang switch at umiikot na. Pindutin ulit at titigil. Motor sa halo-halong tangke. Motor sa makinang panahi. Mula ngayon, ang mga motor sa mga off-road na sasakyan ay pareho ang prinsipyo, magkakaiba lang ang laki. Mula ngayon, lahat ng makinang gagawin ninyo ay magkakaroon ng motor. Ang panahon ng pag-angat gamit ang lakas ng tao. Dapat nang magbago. Iniimbak ang kuryente sa baterya sa ilalim ng upuan. Pinapatakbo ng baterya ang motor. Pinapaikot ng motor ang mga gulong. Makakagalaw ito kapag may araw. Hindi na kailangang pakainin ang mga kabayo. Hindi na kailangang magsunog ng gasolina. Ihahayaan lang sa araw buong araw. Makakaandar mag-isa ang piraso ng bakal na ito. Enerhiya. Ang liwanag ay isang uri ng enerhiya. Ang platong ito ay ginagawang kuryente. Tulad ng gulong ng hangin sa tabi ng ilog, na ginagawang hangin ang gulong. Ang pag-ikot ay kuryente. Ang kuryente ay pumapasok sa motor. Ang motor ay ginagawang pag-ikot ang kuryente. May dagdag na proseso sa gitna, ngunit pareho ang prinsipyo. Ang suspensyon ni Boss Zhu. Ang kaliwang gulong tumama sa bato. Kaliwang spring lang ang gagalaw. Ganito ang ibig sabihin ng naka-independing suspension. Ganito ang ibig sabihin ng naka-independing suspension. Kaliwa tumama sa bato. Ang kaliwang spring sumisikip, hindi umaalog ang sasakyan.
Ang karaniwang axle ay isang buong baras na nakakabit sa dalawang gulong. Ang buong baras ay sumusunod sa pag-angat. Ang katawan ng sasakyan ay nanginginig. Itong disenyo ay pinagtulungan ko ng ilang taon. Hindi ko pa ito nakita. Sa hinaharap, hindi lang kayo dapat gumawa, kundi kailangan din ninyong gumawa ng maramihan ng mga off-road na sasakyan. Magsimula tayo sa paggawa ng isang sample na sasakyan. Pag napatakbo ng maayos, gawing truck, magkabit ng lagayan sa likod. Sa bawat biyahe, makakakarga ng ilang libong gin na materyales. Pagkatapos, gawin itong pampasaherong sasakyan. Bawat biyahe ay makakapagdala ng 12 ng tao. Ang mga bagay na ipapanday ninyo mamaya, wala ni isa na nakita ng mga tao sa panahon na ito. Boss Zhu, ako si Matandang Zhang, 20 taon na akong panday. Pala, kutsilyo, podpod ng kabayo. Noong nakaraang buwan, unang beses kang pumasok sa tindahan ko. At pinapagawa mo sa akin ang bariles ng baril at ang spring ng martilyo. Akala ko, iyon ang pinakakakaibang bagay na napagawa ko sa buhay ko. Pagkatapos pinagawa mo rin sa akin ang makinang panahi at ang bariles ng mixer. Ngayon pinapagawa mo naman sa akin ang isang off-road na sasakyan. Ang bagay na ito ay tatakbo kahit walang kabayo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Zhang. Pero nagtitiwala ako sa kung paano mo gustong gawin ito. Gagawin natin ito ayon sa gusto mo. Unahin ninyo ang panghalo at ang makina ng takip. Kailangan ito ngayon. Ang chassis ng AC, ang malaking beam at mga suspension. Gagawa ako ng hiwalay na schedule para sa inyo. I'll-weld muna ang frame. Ihuli ang pag-install ng mga suspension na bahagi. Walang dapat alalahanin sa katawan ng sasakyan. Ako na ang bahala. Huwag mo akong sabihan ng kakulangan sa pondo. Kung kulang, kumuha ka lang kay Boss Zhu. Ang buhay naming mga panday. Simula ngayon, sa iyo na ito ibinibigay. Yung natirang 200, halos kalahati pa. Sige, itaas mo ang blower, Laoson. Dapat malakas ang apoy ng kalan. Itataas ang blower. Dapat malakas ang apoy ng kalan. Ngayon, iikot ang tangke ng halo. Matapos ang welding, kailangan mo ring tapusin ang bracket ng pressure cover machine. Tungkol sa arm, maghintay, darating pa ang mga materyales. Gagawin ko ito kasama mo. Sige, babalik na ako sa workshop ng feed. Bago mag-welding, painitin muna ang angle aeron sa humigit kumulang 200 degrees Celsius. Hindi madaling mabiyak ang hinang. Painitin lang gamit ang apoy ng pugon. Painitin hanggang medyo mag-asul ang ibabaw ng angle aeron. Sige, gagawin namin ayon sa sinabi mo. Darating bukas sina Boss Zhu, Maestro Ma at Maestro Wang. Ikaw ang bahala sa swing arm ni Laoson. Tingnan mo itong posisyon, ang isang dulo ng swing arm na nakakabit sa gulong. Kailangang ipanday na hugis arko. Dapat tumugma ang kurbada sa steering knuckle ng gulong. Habang pinapanday, painitin muna hanggang pula, at gamitin ang hulmahan para hubugin. Ay quench muli para dagdagan ang tigas. Gagawa ba ng molding ngayon o gagamit nangyari na? Gagawa ba ng molding ngayon o gagamit nangyari na? Kung gagawa ngayon, gumamit ng matigas na kahoy. Ukitin muna ang isang sample ng hulma. Sa timog na baras, ukitin muna ang isang sample ng hulma. Pandayin ayon sa sample. Magkasing simetriko ang kaliwa at kanang braso. Pareho ang sukat, hindi dapat lumampas sa kalahating punto ang pagkakamali. Pagkatapos ng pagbuo, dapat makinis ang ibabaw. Walang bitak, ang mga bahagi ng konstruksyon ng songbian. Boss Zhu, ang ganitong independent suspension. Hindi nagkakaroon ng epekto ang dalawang gulong. Nag-isip ako buong gabi. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano mo sila pinapagalaw ng sabay-sabay? Ang susi ay nasa torsion spring na ito. Hindi ito tradisyonal na mga bakal na pinagsama-sama, kundi isang buong spring steel rod. Ang isang dulo ay nakatali sa frame ng sasakyan. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa swing arm. Kapag ang gulong ay dumaan sa bato, ang spring steel rod ay iniikot pataas upang maabsorb ang impact. Ang bato ay dumaan sa spring twisting rod at bumalik ng mag-isa. Bawat gulong sa kaliwa at kanan ay may kanya-kanyang set ng independent swing arm. At ang spring ay gumagalaw, habang ang isa ay hindi naapektuhan. Gaano kalaki ang spring steel rod? Na may diameter na 1 pulgada. Dapat matibay ang material. Temperatura ng pag-quench ng spring steel ay 850 degrees, oil quench. Pagkatapos ay temper sa 400 degrees, upang magkaroon ito ng tigas at kakayahang umunat. Kung masyadong matigas, madali itong mababasag. Bumabalik kapag iniikot. Kung masyadong malambot, walang kakayahang umunat. Hindi kayang suportahan ang katawan ng sasakyan. Gamitin ang tung oil o canola oil. Ang canola oil ay mabilis lumamig, madaling mag-crack. Ang canola oil ay may katamtamang bilis ng paglamig. Ang spring steel na naging malutong ay may magandang tibay. Pagkatapos maging malutong, linisin ang ibabaw mula sa oxidized skin. Pagkatapos ay reheat. Sa pag-reheat, dahan-dahang ay roast gamit ang uling. Ihurno hanggang mag-asul ang ibabaw.
Pagkatapos ng pag-welding ng mga crossbeam, gamitin ang caliper para sukatin ang distansya. Kailangan sukatin ang bawat isa. Kung lumampas sa kalahating milimetro ang pagkakaiba, kailangan itong is-disassemble at i-weld muli. Ang chassis ay pinagsama-samang mga beam at crossbeam. Kung isa ay baluktot, lahat ng sasakyan ay magiging baluktot din. Ang pagkakasunod-sunod ng hinang ay mula sa gitna papuntang magkabilang panig. Una, hinangin ang gitnang dalawang beam. I-fix ang malaking beam. Pagkatapos ay hinangin ang symmetrical sa magkabilang panig. Sa ganitong paraan, pantay ang init at puwersa. Hindi ito magiging baluktot pagkatapos ng hinang. Boss Zhu, ako si Lao Zhang, 20 taon na akong nag-iron work. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong saya kailanman tulad ngayon. Dati, pinapanday ko ang mga asarol at kutsilyo para sa iba. Buong buhay akong nagpanday pero hindi ko alam ano ang ginagawa ko. Ngayon sinasabi mong gawin ko ang pangunahing balangkas ng chassis. Gawin ang independent suspension, mga tie rod, mga spring at mga ganyang bagay. Sabihin mo lang kung paano at gagawin ko. Bukas pagdating ni na Maestro Ma at Dr. Wang. Kumpleto na tayo sa mga tao. Sa buong buhay ko, hindi pa ako namuno ng ganito karaming panday. Isipin mo lang, masaya na. Ang buhay naming mga panday. Simula ngayon, sa iyo na ito. Sila, si Gangzi. Sila ang pinakamagaling sa pananahi sa nayon, si Tiazhang. Mas pino pa ang tahi kaysa sa mga tindahan sa bayan. Mrs. Zhao, kayang magtahi ng mga paru-paro sa panyo. At nandito rin ang pangalawang anak ng Wang pamilya. Mabilis ang mga kamay at paa. Kayang gawin ng isang tao ang trabaho ng dalawa. Ate, salamat sa iyong pagsisikap. Pakiupo muna sila. Mag-uusap lang ako sandali sa kanila. Mga tita at mga ate, salamat sa pagpunta ninyo ngayon. Hindi para kayo ang magtatahi ng damit ng mano-mano. Gamitin ninyo ang makinang pananahi na ito. Pindutin ang pedal gamit ang paa. Itulak ninyo ang tela gamit ang mga kamay. Mas mabilis ng 10 beses ang pagtahi gamit ang makina kaysa sa mano-manong pagtatahi. Masiksik at mas pantay. Kapag natutunan ninyo ang mga damit na gagawin ninyo, hindi ito nakita sa anumang paggawaan ng pananahi sa panahon na ito. Hindi ito nakita sa anumang paggawaan ng pananahi sa panahon na ito. Ito ay damit panglabas na ginagamit sa pangingisda. Maraming bulsa at manipis ang tela. Pangproteksyon sa araw at breathable. Nakaangkla ang mga manggas. Ate Liu, subukan mo. Ako ang nagtahi nito. Yung pedal na tinatapakan mo, yung tela na itinpush mo. Siyempre, ikaw ang nagtahi niyan. Tapakan mo ulit. Sabay-sabay, huwag huminto. Sabay-sabay, hindi masyadong mabilis o mabagal. Ang mga karayom ay masikip at pantay-pantay. Kapag wala na ako sa susunod, ang nakatatandang kapatid na babae ang namamahala sa produksyon. Ang mga estilo, sukat, at kulay ay ayon sa mga guhit na ginawa ko. Suriin ang bawat damit pagkatapos itong matapos. Gupitin ng maayos ang mga sinulid. Aalin ang mga bulsa. Magpahinga ka, Kuya Tizu. Uminom ka ng matamis na sabaw. Boss Zhou. Mas masarap ang matamis na sabaw na niluto ng asawa mo kaysa sa asawa ko. Gangzi, mas mabigat itong biga kaysa sa kahapon na timba ng panghalo. Dalawa tayo sa isang dulo, ikaw ang magbilang ng 1, 2, 3. Dalawa tayo sa isang dulo, ikaw ang magbilang ng 1, 2, 3. Gangzi. Ilang ikot na ang kawad na tanso na ito. Ikaw ba'y nagbabalot ng kawad na tanso o nagbuburda ka? Dapat ay mahigpit ang bawat ikot ng daan. Kapag lumuwag ng isang ikot, bababa ang kahusayan ng motor. Hindi dapat tumagas ang langis ng gearbox. Kapag naubos ang langis, magiging tuyo ang mga gear. Magkakaroon tayo ng problema kapag huminto sa gitna. Ibigay mo sa akin ang manibela, Aaron Pilyar. Mas magaan ito kaysa sa mga pangpondo ng kabayo. Kailangan panghilahin ng 2 beses ang lubid bago kumilos ang kabayo. Pag pinaikot mo ito, susunod na ang gulong. Lawson, tingnan mo ang puwang ng ball joint ng steering rod. Tamang-tama ang puwang. Walang slack ang manibela. Itong ball joint ay pinadinis ko kahapon. Hindi lalampas sa kalahating unit ang pagkakaiba. Sa break-in ng mga brake pad, kailangan itong preno ng ilang beses. Paano naisip ang spring na ito? Panday na ako ng mahigit 10 taon. Hindi pa ako nakakita ng spring na gumagalaw. Boss Zhou. Paano mo kinakalkula ang anggulo ng universal joint na ito? Inilagay ang anggulo sa isang tuwid na linya. May anggulo sa gitna. Pinanatili ko ang pagkakaiba ng taas ng motor at likurang axle sa loob ng 2 pulgada. At ang anggulo ay hindi lalampas sa 15 degrees. Ang anggulo ay hindi dapat lumampas sa 15 degrees. Kaya mo nang gawin ang tape na ito, Gengzi. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Wala pa sa ngayon. Kapag naipantay na ang ibabaw ng tela, mas magiging pantay ang puwersa ng preno.
Gangzi, bakit mas malambot ang upuan na ito kaysa sa kang? At saka, saan ba nanggagaling ang malamig na hangin na ito? Parang lumalabas ang hangin na ito mula sa wala. Walang pamaypay, walang taong pumapaypay dito sa tabi. Saan ba nanggagaling ang hangin? Ang prinsipyo ng aircon ay katulad ng paghipa ng hangin papasok sa loob ng kotse. Pero ang bentilador naman ang gumagawa ng pag-ikot mula sa hangin. Ang aircon ay nagiging hangin mula sa pag-ikot. Gangzi, noong binuhat kita mula sa tabi ng daan dati, hindi ka pa makapagsalita ng maayos. Ngayon nakagawa ka na ng sasakyan. Hindi ako nananaginip, di ba? Ihiga mo ang upuan na iyon. May mga bagay pa sa likod. Bakit malamig ang lata na ito? Ang init ng araw sa labas. Bakit malamig ang lata? Yelo mula sa ref. Bumili ako kahapon sa yelo sa bayan. Binalot ko ito ng kumot. Nilagay ko sa selyadong palayok. Hindi na kailangan pang bumili ng yelo sa bayan. May kuryente sa sasakyan. Gagawa ako ng sarili kong refrigerator. Ito ang central control screen. Nakakabit sa kamera sa bubong ng sasakyan. Makikita ang likod habang umaatras. Ito ang anak ko. Bakit may tao sa itaas? Hindi tama ang anino. Hindi ako nandoon. Hindi ito para sa tao. Ito ay kamera. May maliit na lente sa likod ng sasakyan. Ipinapadala nito ang mga imahe sa screen na ito. May kama itong sasakyan, Gengzi. May malamig na hangin at malamig na tubig. Makikita mo rin ang mga bagay sa likod ng sasakyan. Noon, hindi ka makapagsalita ng maayos. Hindi ako nananaginip. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa panaginip. Gumagalaw na ang karayom ni Gangzi. Gumagalaw na ang Diyos. Talagang umalis na siya mag-isa. Ang sinag ng bakal na hinangko. Tumakbo siya. Sige, subukan mong magmaneho. Paano tatakbo kung walang makina? Nasa loob ang motor. Kapag may kuryente, umiikot ito. Umiikot kasama ang gulong. Parang sa makinang pananahi. Sa makinang pananahi, pinipindot mo ang karayom. Kumakabit ito ng sarili sa itaas at ibaba. Hindi mo na kailangang apakan ito. Kapag dumaloy ang kuryente, umiikot ang mga gulong. Ito ang tinatawag na kotse. Siyempre, maaari mo rin itong tawaging bakal na toro. Kotse na bakal na toro. Isang kotse na tumatakbo nang hindi kailangan hilahin ng kabayo. Hindi na kailangang hilahin ng kabayo. Ito ay umaandar gamit ang kuryente. Gumagalaw ito, may umiikot sa ilalim. Hindi kabayo, ano iyon? May umiikot na bagay. Umiikot ang motor. Parang prinsipyo ng pag-akyat at pagbaba ng bar ng karayom ng makinang panahi. Kapag may kuryente, umiikot ito parang makinang panahi. Yung karayom gumagalaw kapag pinindot mo ang pedal. Ito, hindi mo na kailangang pindutin ang pedal. Direktang dumadaloy ang kuryente sa motor. Ang baterya ay nakakabit sa motor. Ang motor ay umiikot kasama ang gulong. Narinig mo ba, ang tunog na ito ay hindi hininga ng kabayo. Ito ay ang motor na umiikot ng pantay-pantay. Ang bilis ng pag-ikot ay matatag. Kaya't matatag ang katawan ng sasakyan. Mas matatag kaysa sa kabayo dahil kapag mabilis tumakbo ang kabayo, humihingal ito. Hindi gumagana ang motor. Ano ang ginawa sa basket ng sasakyan na ito? Hindi ito papel, hindi ito makapagpapasok ng liwanag. Ang init sa labas ng aircon. Ang init sa labas ng aircon. Paano may malamig na hangin sa loob? Ang aircon na ito ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa balon papasok sa sasakyan. Ang tubig sa balon, sobrang lamig. Alam kong inilipat mo ang tubig ng balon sa kotse. Hindi ba iyon ang ginoong tiyan ng pamilya Zhu? Ano na klaseng bagay yan? Ah, halimaw. Halimaw, bakal na halimaw. Kaya nitong tumakbo mag-isa. Ang tanga ng pamilya Zhu ang nakaupo sa loob. Nakahawak ba siya ng demonyo? Nandoon din ang kanyang asawa. Nasa loob silang dalawa ng bakal na kahon. Ang pag-ikot ng tubo ay unang hakbang sa pagbuo ng pangisda. Anong laki ng isdang kayang hulihin ng panggatong? 3 bahagi ay nakasalalay sa carbon fabric. 7 bahagi ay nakasalalay sa pag-ikot ng tubo. Kung maayos ang pagkakaikot, pantay ang bigat ng rod. 10 kilo ng isda, mahirap hilahin ng tuloy-tuloy. Hindi maayos ang pag-ikot. May mga bula sa pagitan ng mga layer ng carbon cloth. Ang puwersa sa rod ay nagmumula doon. Ang carbon cloth ay gawa sa silk na carbonized at pinalo ng tung oil. Mas magaan ang kawayan ng kalahati. Ang lakas ay ilang beses ng kawayan. Sa pag-ikot, bawat patong ay lagyan ng tung oil. Ibalot ng mahigpit at pisilin. Walang dapat na bula. Kung may bula, magiging kahinaan ito kapag natuyo. Ilagay ang mga patong ng pakrus. Kapag ang baras ay yumuyuko, pantay ang puwersa.
Ipinapamahagi ito sa bawat patong. Hindi ito nakatuon sa isang lugar lamang. Ngayon, gagawa tayo ng 10 sample na poste. Bukas, dadalhin ito sa lumang pangingisda na lugar para ipakita. Ounce hang, ang ikatlong layer mo ay medyo nakatagilid ng kalahating bahagi. Ang anggulo ng dalisdis ay dapat na tumawid ng 45 degrees sa unang layer. Masyadong malaki ang anggulo ng layer na ito. Kapag may puwersa ang poste, hindi kayang suportahan ng layer na ito ang bigat. Ito ay mas magaan kumpara sa bakal na tubo. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Mas magaan pa kaysa sa kawayan. Boss Zhao, epektibo talaga itong panghuli ng isda. Malalaman mo bukas, ang tubong ito ay kalahating tapos. Susunod ikakabit ang mga guide ring. Ang tungkulin ng mga guide ring ay upang maayos na igabay palabas ang pisi ng pamingwit. Kapag yumuyuko ang pamingwit, iba-iba ang pisi sa bawat liko. Ang mga guide ring malapit sa hawakan ay may pinakamalaking puwersa, kaya't pinakamaliit. Ang tungkulin ng counterweight ay ayusin ang sentro ng bigat. Ang dulo ng baras ay mabigat, ang paa ay magaan. Pagkatapos mag-fishing ng 1 oras, sumasakit na ang pulso. Ito ay tinatawag na ang sentro ng bigat ay eksaktong nasa 2 pulgada mula sa hawakan. Ang baras ay parang wala sa kamay kapag hawak. Parang wala sa kamay kapag hawak. Mas magaan ito sa higit sa kalahati ng kawayan. Ginto, talim, ilog ginto. Yung carbon cloth na inikot ko kahapon, ngayon ay naging isang panghuli ng isda. Ito ang linya ng produksyon. Bawat tao ay gumagawa lamang ng kanilang bahagi. Yung nag-ikot ng tubo ay nag-ikot ng tubo. Yung naglalagay ng guide ring ay naglalagay ng guide ring. Bigat ng bigat, mula simula hanggang sa dulo, hindi bumabalik. 10 tangkay ng damo, mula sa pag-ikot ng tubo hanggang sa tapos na produkto. 1 oras tapos na. 10 tangkay ng damo, 1 oras tapos na. Noon, ako lang ang gumawa mula simula hanggang dulo. Kailangan gawin ang mga pangunahing post ng ilang araw. Sinasabing naayos na ni Boss Zhao ang sukat. Sinasabing naayos na ni Boss Zhao ang sukat. 50 kilo ng soy meal, 20 kilo ng bran, 2 kilo ng strawberry powder. Idinagdag ang rice wine ayon sa tamang sukat. Pagkatapos haluin ang unang beses, magdagdag pa. Pindutin ang buton. Talaga bang hindi na kailangang humawak ng kamay? Ang laki ng isang balde ng sangkap. Nakakapagod i-shake ng ganito. Pindutin lang ang buton, kusa ng umiikot. Nahalo na ito ng una. Magdagdag ng rice wine at ihalo ulit. Pagkatapos ihalo, ilipat sa fermentation area. Ilalagay sa airtight na ceramic jar. Lagyan ng petsa at batch number sa bawat lagayan. Pagkatapos ng 3 araw ng pagbuburo, buksan ang lata at suriin ang asim. Kung sapat na ang asim, ilipat sa bahagi ng pag-imbak. Mas magaan ang nakabagay sa bag kaysa sa lata. Mas maginhawa sa transportasyon. Mas mababa rin ang gastos. 2 bag ang dalhin kapag nangingisda. Itapon na lang pagkatapos gamitin. May tatak ng ating lingguhang tala sa bag. Nang pinipigilan nila uson, huwag masyadong mataas ang temperatura ng bakal. Sapat na ang natunaw na dagta. Masyadong mataas ang temperatura. Mawawala rin ang layer ng langis sa bibig ng bag. Dumikit na ang bag sa bakal. Tingnan mo, ang lapad ng selyo ay eksaktong 2 pulgada. Pantay ang pagkakapiga. Tama na ang init na ito. Boss Zhao. Natapos na ang unang batch ng mga nakabags na pain. 50 bag na mahigpit ang selyo. Zujay. Ngayon, matagumpay na nakagawa ng 10 sample na rod. Lahat ng 50 bag ng pain ay pumasa sa pamantayan. Bukas,
pupunta tayo sa lumang fishing platform para ipakita ito. Ngayong gabi, huwag tayong pag-usapan ang mga seryosong bagay. Kumain lang tayo, hahaha. Nakakain na ako dati sa Zengsen Building sa bayan. Mas masarap ang hotpot ng tupa dito kumpara sa iyon. Yun ay parang pinakulo ang karne lang. Boss Zhou, si Lao Sun ay nagtrabaho ng mahigit 10 taon sa Jingzhou. Hindi pa ako nakatagpo ng katulad mong bagay. Babayaran ng maayos, at pakakainin tayo ng hotpot. Hindi ko pa nga ito nakita. Mula ngayon, mga kaibigan, opisyal nang nakarehistro ang Zoo Family Fishing Supplies. Gagawa tayo ng 4 na bagay. Mga fishing rod, bait, sauces, at outdoor clothing. Bawat 4 na araw, may pahinga. Ang mga araw ng pahinga ay may bonus ayon sa bahagi ng kita. Mas matagal ang iyong serbisyo. Mas marami ang makukuha mong bahagi. Noong nakahiga ka sa tabi ng kalsada at walang nagmamalasakit. 2 beses kitang dinala pabalik. Noong panahong iyon, akala ko hindi ka natatagal. Ngayon, naniniwala na ako. Sabi mo within half a year. Ikaw ay tao na may malaking plano sa buhay. Paano ako magiging malaking may-ari kung ganito? Akala ko noon nagbabalak ka lang. Ngayon tingnan mo ang bakura na ito. Lahat nagawa na, Zujipei. Bukas pumunta ka sa pakikipagkompetensya sa pangingisda kay Ginoo Liu. Premyo ay 5,000 liang. 5,000 liang, siya ay nagbibigay sa akin ng pera. Pera, hindi lang dapat manalo ng 5,000 liang, kundi kontrolin din ito. At dapat nandito si Zaizai bukas. Hindi lang isang tao ang nasa lahat ng laban. Kaya pupunta ka pa, lahat ay makikita ang ating mga pang-akit at pain. Manalo ng 5,000 liang. Dapat makita ng lahat ng narito bukas. Ang ating pang-akit at pain. Pang-akit at pain. Sa lumang pampang, si Jinzi Dao Chuan Quanzi ay malakas. Na nakaupo ay ang pinakamayayamang mga binata ng Jiangxiangfu. Binata, si Jinzi Dao Chuan Jinzi ay malakas. Paano ko mamimiss ang ganitong magandang pagkakataon? Gusto kong malaman ng buong huaksya ang tungkol sa aking Zuju. Sa panahon na ito, ano ang kapangyarihan ng teknolohiya? Ang lugar na ito ang pinakamagandang entablado. Si Ginoong Liu ay naglaan ng 5,000 liang para sa aking entablado. Para magtipo ng mga manonood, mukhang nagtatakda ng bitag. Ngunit sa katotohanan, tumutulong siya sa akin. Bihira ang ganitong kabutihan. Bukas gagamitin ko ang bagong paraan ng pangingisda at bagong pain. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang tawag na pagbagsak ng antas. Wasakin ang laro nila. Maaaring hindi mo maintindihan ang laban na ito. Tumingin ka sa akin habang nakangiti. Siguradong mapapadali nito ang ating negosyo. Sa hinaharap, tiyak na tatanggapin ng lahat ang bagong kagamitan sa pangingisda. Nakahanda na ba ang kagamitan sa pangingisda, Ginoo? Uminom ka muna ng mainit na sabaw para mag-init ang katawan. Tama. Huwag kang mag-alala. Tama. Alam mo naman ang kakayahan ko sa pangingisda. Tama. Siguradong mananalo ako ng 5,000 tael ngayon. Sige, aalis na ako. Hintayin mo ang magandang balita ko. Ano yan, Diyos ko? Monstrong bakal. Kumakilos ito ng mag-isa. Walang kabayo, walang baka. Paano ito gumagalaw? May tao sa loob. 3, 2, parang isang lalaking may itim na mukha na lumabas sa isang larawan. Ginoo Zhao, hindi mo na kailangang gamitin ang motor sa sasakyan mo. Araw-araw na sinisikatan ng araw, nakakalakad ng ilang daang milya. Akala ko nagbibiro ka lang. Ngayon, nakita ko mismo ang bagay na ito. Mas mabilis pa ito kaysa sa karwahe. Yung suot mong damit, ikaw mismo ang gumawa. Hindi pa dumadating si Ginoo Liu. Nandoon ang pwesto niya sa pinakamagandang lugar ng pangingisda sa lumang mangingisda. Maraming tao ang dumating ngayon. Ngunit hindi lang sila para manood sa inyo habang nangingisda. Kakarinig ko lang kanina, may mga nagtatanong tungkol sa iyong panghuli at pain. Salamat kay Yan Yi. Shen mula kay Kyongjin. Ipinakita ni Taizu ang lahat ng panghuli at pain. Ngayon, hindi lang ako ang dapat manalo. Tanso. Hindi ko akalain na talagang darating ka. Nakikita mo ba? Ito ay talagang ginastos ko ng malaki. Binili mula sa pinakamagandang tindahan ng kawayan sa Jingzhou. 3 pang-akit. Iba-iba ang haba, lambot at tigas. Para sa mababaw na pangingisda, anong mga damit ang suot ninyo? Napakakaiba.
Wala tayong kailangang ipaliwanag kay Ginoong Liu tungkol sa suot natin. Dahil nandito na si Ginoong Liu, magsimula na tayo. Ang paligsahan ngayon ay sa ilalim ng aking saksi. Ang bawat isa ay dapat gumamit ng sariling kakayahan. Ang mas mabigat ang panalo. Ang oras ay isang umaga. Ikatlong bahagi ng tanghali. Kunin ang produkto at timbangin. Premyo ay 5,000 leang. Ikatlong bahagi ng tanghali. Kunin ang produkto at timbangin, premyo ay 5,000 liang. Ang anak ng gobernador ay talagang kakaiba ang lakas. Hindi limitado ang pwesto sa pangingisda. Sa tabi ng ilog, sa lumang pampang ng pangingisda, maaaring pumili ang dalawa, maaaring may hindi pagkakaintindihan. Wala. Ihanda. Itinayo ni Tiyong ang pampang ng pangingisda. Nag-aalinlangan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking galing sa pangingisda. Nagamasa ba siyang magmasa? Ginoo Shen, handa na ako. Simulan na. Ito ang bait na binili ko ng mahal na may pulang uod. Maghintay ka na lang na maglabas ng pera. limamputlima kaibigan. Aaron Pilyar, maghahagis ng lambat. Ang laki ng isda, Diyos ko. Tatlumput-apat, puno na ang kahoy na palanggana. Malapit na si Ginoong Liu, 3 kapat na ng tanghali. Wala pang laman ang iyong isda. Gusto mo bang bigyan kita ng isa? Ikaw, nagsisinungaling ka, tiyak na nagsisinungaling ka. Ang isdang ito ay hindi mapuputol ng kawayan. Paano mo nabali ang pamalo na ito? Hindi nga makahatak ng isda ang mga bait na ito. Paano mo naman napapunta ang mga isda dito? Saan ka naman makakakita ng ganitong bagay sa mundo? Hindi ako naniniwala, siguradong may daya ka. Hindi kamay ang ginagamit para yumuko ang pamalo. Ito ay dahil sa isda. Hindi ito daya, ay teknolohiya ng carbonization ng silk at muling ibabad sa tung oil para sa tibay. Ang pain ay gawa sa soybean bran at strawberry powder. Di kalidad na rice wine na hinalo at pinalago. Rice wine na hinalo at pinalago. Hindi ito pandaraya, ito ay teknolohiya. Dumating na ang oras, si Zhu Zeng ay nahuli ng 34 na pating na isda. May kabuang bigat na 280 pounds. Ginoo Liu, nasaan ang iyong nahuli? Wala. Panalo si Zhu Zenggang sa laban na ito. Lahat ng premyo na 5,000 liang ay mapupunta kay Zhu Zenggang. Boss Zhu, bumili ako noong nakaraang beses ng 200 piraso ng pandilig. Dagdagan mo pa ng 300 piraso. Kapatid Zhu, mag-iwan ka ng 5 piraso ng iyong pamingwit. Pwede mo ba akong ibenta ng isang set ng iyong fishing platform at kahon? Maglalabas ako ng 500 tael. Si Ginoong Zhou, ang apelyido ay Long, galing sa kabisera, dumaan sa Jiangxia Prefecture. Narinig ko na mayroong paligsahan sa pangingisda na nagkakahalaga ng 5,000 tael dito ngayon. Dumaan ako para makisaya. Hindi ko akalain na makikita ko ito. Talagang nabuksan ang aking mga mata. Ang batang ito, carbonized silk, pinatibay ng tung oil. Walang makakagawa ng pangalawang ganito sa panahong ito. Hindi ito isang simpleng kawayan. Ito ay isang pasukan sa isang industriya. Si Ginoong Long ay negosyante. May ilang tindahan sa kabisera na nagbebenta ng lahat. Sa pagkakataong ito, dumaan kami sa Jiangxia View. Nais naming sana makita kung may bago o kakaibang bagay. Pero ngayon, sa tingin ko, nahanap ko na ang pinakamahalagang bagay. Yung mga prinsipe at maharlika sa kabisera. Nakaraniwang kanilang libangan, nang huhuli sila ng isda sa pond sa Haring Hardin. Gamit nila ang kawil na gawa sa kawayan na prefabricated ng kagawaran ng trabaho. Kumpara sa iyo nitong kawil, hindi mo mapapantayan. Kung magagawa mong dalhin ang mga paninda ni Zuzi sa kabisera, matutulungan kita, masyadong malayo ang kabisera. Sa ngayon, limitado ang produksyon ko. Hindi pa natin kayang magtayo ng ganun kalayo. Pero kung interesado si Prinsipe Dragon, pwede niyang kunin muna ang karapatan sa distribusyon sa Beijing. Ang karapatan sa distribusyon ay ang magbukas ka ng tindahan sa Beijing. Na nagbebenta ng mga kawit at panghuli ko, may bahagi kang kikitain. Hindi pwede mong ibenta ang parehong produkto. Kung magaling kang magbenta, lahat ng kita ay sa iyo. Ako ang bahala sa produksyon. Ikaw ang bahala sa pagbebenta. Kawili-wili, mas madali itong paraan kaysa sa pagbubukas ng sangay. Kukunin ko ang karapatan sa distribusyon sa Beijing. Boss Zhou, paano ang aming ahensya dito? Iwanan mo sa akin ang isang bayan. Kailangan ko ng 2 lalawigan. Magbibigay ako ng 30,000 liang. 30,000 liang. Mga kaibigan, Zuji.
Ngayon, bukas na ang huyang sa mga ahente sa bawat lalawigan. Isang ahente lang ang irerehistro sa bawat lalawigan. Eksklusibong magbebenta ng lahat ng produkto ng Wengji. Kagamitan sa pangingisda, pandagdag sa pagkain, kahon sa pangingisda, mesa sa pangingisda, outdoor na kasuotan. Bayad sa karapatan sa ahensya, 20,000 yuan. Isang lalawigan, ang mga negosyanteng nakakuha ng karapatan sa ahensya ay bibili sa wholesale price. Ang presyo ng retail ay sila ang magtatakda. Kita nila ang sarili nilang kikitain. Sa kasalukuyan, limitado ang stock ng mga fishing rod. Ang retail guide price ay 1,000 yuan bawat isa. Fishing box, 200 yuan. Ang bawat supot ng pang-akit ay 1 layang silver. Kung nais mong kunin ang karapatan sa ahensya, magbayad ngayon. Pirmahan ang surrender paper, ayon sa pagkakasunod-sunod ng bayad. May prioridad sa pagpili ng linya. Unang dumating, unang makakakuha. Kung may mag-aagawan sa isang linya, ang mas mataas ang presyo ang panalo. Gusto ko ng 3 lalawigan. 3 lalawigan sa paligid ng Jingzhou, kabuang 60,000 liang. Gusto ko ang county na katabi ng Wulintown. 20,000 taels, gusto ko ang 2 county sa timog ng Jingzhou. 40,000 taels. Ganoon na ba talaga karami, Gangzi? 3/0003. Tinatayang 380,000 taels. 380,000 taels. Gusto ko ang karapatan sa 2 county. 20,000 taels. Kabuang 40,000 liang. Ngayon natalo ako. Pero hindi ako yung tipo ng taong sumuko agad. Yung iyong kawit at pain na gamit, talagang mas maganda kaysa sa mga nakita ko. Tanggap ko ang pagkatalo ko ng buong puso. Sumama ako sa iyo sa pagbebenta, hindi ako nagsisisi. Ginoo Zhao, ang laki ng plano mo ngayong linggong ito. Ako'y isang lokal dito. Hindi naman pwedeng hindi makakuha ng ahensya. Ang bayan ng Ulin ay pagmamay-ari na ni Shen. Nakapirma na ang lahat ng ahensya. Isusulat ko ang petsa ng paghahatid sa kontrata. Sunod-sunod na ibibigay ayon sa pagkakasin. May isa pang bagay, pagkatapos ng 10 araw. Maari kayong magpadala ng mga mapagkakatiwalaang kasamahan. Sa bahay ng zoo, magbibigay ako ng mga fishing rod at pain ng libre. Pagkatapos ng 10 araw, maghihintay ako sa inyo sa bahay ng zoo. Ano ang gamit ng bakal na ito? Bakit walang axle sa ilalim? Solar panel, independenteng suspension. Sakay na, pag-usapan na lang natin sa daan. Iwanan si Taizu sa sasakyan. Isara ng maayos ang pinto ng sasakyan. 380,000 tael. Sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pilak. Ihatid mo sa amin ang kalahati ng pilak, para na rin sa pagod namin. Sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pilak. Hatiin mo ang pera sa atin ng kalahati, para na rin sa pagod, ano? Ikaw. Mas mabilis pa kaysa sa mga kanyon ng Jingsheng. Ang isang putok ng kanyon ay kailangan pang punuin ng matagal. Yung mga tulisan, patay na lang. Narito na si Aaron Bull. Ginoong Zhu, anong mga bagay ito sa iyong workshop? Gusto kong dalhin ang bawat isa pabalik sa kabisera. Mga pang-akit, damit at kagamitan. At yung sasakyan na hindi kailangan ng kabayo. Nakuha ko na ang ahensya sa kabila ng kabisera. Hindi kailangan ng masyadong marami sa unang batch, bagaman hindi kasing yaman ng Jingzhou. Marami pa ring mahilig mangisda. Pagkatapos ng 10 araw, dadalhin ko ang mga kasama ko dito. Petsa na nakasulat sa kontrata, hindi magtatagal ang araw. Ito ay tinatawag na yuanyang pot. Ang pulang sabaw ay maanghang. Ang puting sabaw ay sabaw ng kabute. Ang lasa na ito, hindi kayang gawin ng pinakamagandang restaurant sa kabisera. Nasa lahat ng aspeto ang maanghang at masarap. Kumpara dito, ang hot pot sa kabisera ay parang pinakulo ang karne lang. Ito ay tinatawag na lobster. Saan mang tabi ng ilog, marami nito. Walang kumakain dahil hindi nila alam kung paano lutuin. Mas malambot ang lasa nito kaysa sa hipon. Mas masarap kaysa sa crab roe. Naisip ko lang, hindi ito ang gusto kong gawin. Dapat ganito talaga kainin ang bagay na ito. Hindi lang sa langis at bawang, kundi pati na rin sa maanghang na 13 spice, ice cold curry. Ginoo, sinabi mo kanina, na kailangang mass-produce ang lihim na timpla ng alimango. Para sa unang produkto ng Intercontinental Food Line. Ito ay ang lobster seasoning pack. Ang hapunan ni Ginoo Zhu ngayon. Hindi ko mahanap sa Beijing ang mga kawayan at panghuli. Binibenta ko ang iyong mga pakete ng pampalasa sa alimango sa Beijing. Sa hinaharap, mag-supply ka rin sa akin. Kahit na hindi kasing laki ng Beijing ang dalawang bayan ko. Maraming mangingisda rin doon. Mag-supply ka rin ng mga pakete ng pampalasa sa akin.
Mas mabilis na ang paghahanda ni Taig New ngayon kumpara dati. Natutunan ko na, dati half is day pa ang tagal ko maghalo ng isang balde ng materyales. Ngayon, kahit walang label ng sangkap, memorize ko na ang tamang ratio. Pagkatapos ni Boss Zoo maghalo nitong balde, ililipat niya sa fermentation area. Pagkatapos ng 3 araw na fermentation, ilalagay sa packaging area. Na-memorize ko na lahat. Pagkatapos ng unang halo, magdadagdag ng rice wine at hahaluin muli. Kapag halo na, ililipat sa fermentation area. Ilalagay sa isang selyadong garapon. Bawat garapon may nakalagay na petsa at batch. Pagkatapos ng 3 araw ng fermentation, buksan ang garapon para suriin ang acidity. Kapag sapat na ang acidity, ililipat na sa packaging area. Gaano karaming bag ang nasil ni Lolo Sun ngayon? Fresh G portion. Kakatapos lang ng 1 oras ng trabaho, Fresh G portion. Halos 100 bag na ang nasil, ZGG. Stable ang kalidad ng selyo. Ang mga produkto kahapon at ngayon. Pareho ang lapad ng ceiling line. Old Sun. Pwede mong gawing sample itong line ng pag-impact mo ngayon. Sa susunod, unang matututo sa ceiling ay yung bagong darating sa'yo. Boss Zhao, magtiwala ka. Bawat supot ng pandagdag na lalabas sa linya na ito. Selyo ay pareho ang katibayan.